Tumaas po Myanmar. at least 6% yung budget natin ngayon. Sinasabi nga na balik ulit yung pagpopondo doon po sa flood control po natin this year at dinidepensahan ito din ng ilang mga mambabatas. Meron ang naging vocal. Nagkaroon na ba ang gobyerno ng kumbaga parang nakagain na ba siya ng kumpiyansa para sa mga kababayan natin nitong nakalipas para kumbaga ito, i-introduce namin ulit na maglalaan kami ng pondo para dito sa flood control na naging sentro ng kontrobersya nitong mga nakalipas na taon. Paano magkakakumpiyansa? Hindi na isoli yung ninakaw, di ba? Kasi magkano ba yung nawala sa budget natin based on some of the research, more than 800 billion. Tapos ang sinabi ni Pangulo nung SONA, ang naisoli pa lang sa national government ay 800 million. Napakalayo pa niyan doon sa talagang nawawalang pera. Tapos ngayon, magbibigay na naman sila from our taxes ng additional funds for flood control. So, kung talagang tapat sila, dapat bawiin nila yung mga nanakaw. Tapos yun ang gamitin para sa flood control projects. Pero wala silang ginagawa doon sa issue na yon, di ba? Sa mga ninakaw. Yung mga contractors na hindi nag-deliver, nasa na yung mga contractors na yon? Bakit si Diskaya lang ang nakakulong? Opo, and dito po sa issue ng flood control, do you think na dapat hindi pa paglaanan na ito at ituon muna doon talaga sa mga key projects? Mas malaki ba ang ambag sa ekonomiya natin, ang mga malalaki, mga key projects, mga nasa priority program, mga dapat nasa programa allocation or mga programa po, kumpara dito? Kasi ang nababanggit, lalo na dun sa nalalaman natin sa Korte Suprema, itong mga malalaking proyekto na ito, talagang pinag-aralan ng husto, lalo na yung impact nito sa ating ekonomiya. Compare dito po sa mga flood control na sinasabi nga na nasa unprogrammed fund, pero mas naging priority pa. Ayun nga, so actually importante talaga yung flood control. Kaya lang hindi nga nagagamit para doon. 'Di ba? Yung napaka-substandard, yung ibang ang ginawa substandard, nagiba na dahil sa baha, no? So, napakababa ng tiwala natin na kayang gawin ng gobyernong ito, yung sinasabi nila. So marami silang sinasabi, pero pagdating sa delivery or execution, wala nga. Ang sinasabing dahilan ng paghina ng ating ekonomiya ay dahil sa mababang paggastos lalo na sa infra. Do you think dito sa ganito kalaking halaga ng budget po natin, kung ito'y gagawin lang talaga sa tama, medyo makakabawi-bawi ang ating ekonomiya po, Ma'am Cora? Dapat noon pa kasi ang laki-laki ng budget in the last 4 years, no? Napakalaki. So dapat noon pa marami na silang naipagawa. Kaya nga lang napakalaki ng leakage. As in massive talaga yung leakage na nangyari in the past 4 years. So what gives us confidence na magagamit ulit itong 7.2 trillion na budget na to para talaga sa mga proyekto. So ako, wala akong masyadong tiwala sa gobyerno ngayon. Madaling magsalita, pero yung sabi mong gawin nila, hintayin natin kung talagang gagawin nila. Opo, Kasi sinasabi 2.3 lang, 2.3 nga lang yung economic growth eh. Kaya at nag-umpisa yung pagbaba ng economic growth bago pa magka-krisis sa langis. Ngayon, ibig sabihin, hindi talaga efficient yung paggamit nila ng budget. Kasi dapat, pag ganyang kalaking budget, dapat tataas ang economic growth mo.